Po sa verse 1 and verse 2 ng Lucas chapter 15 ay meron din mga nakikinig na mga Pariseo at Eskrita. So, una pong ibinigay ng Panginoon Jesus ang talinaga tungkol sa nawawalang tupa. Then, sinundan niya po ito patungkol sa nawawalang pilak. Then, nagkaroon pa po siya ng pangatlong talinaga at yun po ay tungkol naman sa nawawalang anak. So, tatlong bagay po ito na nawawala. So, parang itong panahon na ito, ang Panginoong Jesus po ay tatlong beses nangaral patungkol po sa mga nawawalang bagay. Nawawalang tupa, nawawalang pilak, and yun pong nawawalang anak. Pero mas kilala po natin yung parable na ito bilang dun sa title po na Alipubhang Anak. At ano po ba yung ibig sabihin ng salitang alipubha? Parang Tagalog po ba na salita ito? O parang dialect sa Pilipino? Parang di po natin masyadong ginagamit sa pang-araw-araw yung salitang alipubha. Pero dito po sa parable na to, ang naging title po nito ay ang Alipubhang Anak. So ano po yung ibig sabihin ng alipubha? Sa pagkakaintindi po natin. Parang malalim po siya na salitang Tagalog. Ano? Kapag sinerch po natin sa dictionary, dito po sa pagkakataong ito, online dictionary, ang ibig sabihin daw po ng alipubha ay isang Tagalog na salita na kasing tulga ng mga salitang irresponsable, maaksaya. Sa English, ang katambal nito sa English ay prodigal. Kaya naman po sa mga English na Bible, ang title naman po nito ay The Prodigal Son. Ano naman po yung ibig sabihin ng prodigal? Ang sabi naman po sa dictionary, ang ibig sabihin po ng prodigal ay spending money or resources freely and recklessly. Another definition po is wastefully extravagant. So para sa atin, ang ibig sabihin po ng alipubha ay parang galit sa pera. O kaya po ay walang pakialam kahit maubos ang pera. No. Pwede ba natin sabihin na mabilis maubos ang pera? Pwede rin po, pero pang-balance po natin sa panahon po ngayon, kahit magtipid po tayo, mabilis pa rin po maubos ang pera sa mahal po ng mga bilihin. At makikita po natin dito, yung tatlong parables po na ito ay parallel sa isa't isa. Ano po yung common na idea dun sa tatlong kwento po, tatlong parable na ito? Lagi po may isang bagay na nawawala. Dun po sa una ay ang nawala ay tupa, hinanap ng pastol. Yung pangalawa naman po ay nawala yung pilak, hinanap po ng babae na may-ari nito. Ito naman po sa pangatlo ay nawala po yung anak at ito po ay hinahanap-hanap ng kanyang ama. Hindi na po natin babasahin yung verse 11 to 32. Alam ko naman po, pamilyar na po tayo dito. At maradaan naman po natin ito sa pag-aaral natin. Pero nung una ko po itong marinig, akala ko po talaga ay ang lesson nito ay maging magalang sa magulang. Ilang beses na po itong napag-aralan Nung kahit nung elementary ako, may mga katekismo, mga pinapadala po ng Catholic Church na nangangaral po sa mga school. At isa po sa favorite po nilang ikwento ay ito, yung The Parable of the Prodigal Son. At ang nagiging conclusion o ang nagiging pinaka-message daw po ng parable na ito ay maging magalang o maging maganda yung pakikitungo natin sa ating mga magulang. In a sense, tama naman po. Kung babasahin po natin yung narrative na kwento ng prodigal son. Pero, kung titingnan po natin, ano po yung laging sinasabi ni Pastor Fidel? Parable or scripture interprets scripture. Parallel po itong prodigal son na ito dun sa dalawang naunang parable. So hindi lamang po ito basta mabuting asal ang tinuturo. Sa ilalim po ng parable na ito, katulad po ng dalawang parable na
pinag-aralan natin last week, pinapakita rin po nito ang kwento ng Ebanghelyo at pagliligtas ng Panginoon sa Kristo. So, nabanggit din po ito sa Biblia na bakit pa kailangan ng Panginoong Yesus ng malalalim pa na kwento? Nagkakaroon tuloy ng misunderstanding. Nagkakaroon tuloy ng pagkalito. Katulad po nun, may mga ibang tao na ang pagkakaintindi nila sa kwento na ito ay pagiging mabuti sa mga magulang o parang isa sa mga commandments, 4 commandments. Parang yan po yung naging interpretation nila dito. Bakit nga ba pinili pa ng Panginoong Yesus na magkwento ng isang malalim na kwento? Sabi nga natin, ang Panginoong Yesus ang greatest teacher. Bakit kailangan niya pang magpakalalim masyado? At yun po yung isa sa mga purpose din po ng talinaga. Na kung tayo po hindi mananampalataya, iba po yung magiging interpretasyon natin. At kung tayo ay tunay na nakaintindi ng Ebanghelyo, malalaman po natin yung totoong naisituro ng Panginoong Yesus. Na alam po natin, yung summary po nito, yung nakababatang anak, hininginan niya po yung kanyang mana sa kanyang ama. Nilustay ito sa isang malayong lugar. Ngunit nung siya ay maghirap, siya ay bumalik at humingi ng tawan at tinanggap naman siya ng kanyang ama. Wishing, meron po itong kahulugan patungkol po sa buong imagery o sa buong imahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus at ng Diyos. Sino po yung sinisimbolo ng nakababatang anak? Ito po ay sinisimbolo sa mga taong makasalanan. Yung mga hayang ng makasalanan. Katulad po ng mga hindi mananampalataya, nireject na po yung kanyang ama at naghanap ng independence. Ngunit ano po yung naging ending ng kanyang paghahanap ng independency? Siya po ay napahamak. Parang tayo rin po ito. Kung hindi po natin nahanapin ang ama at tayo ay bumuhay sa sarili nating pagkakaintindi, sa sarili nating lakas, doon din po ang ending natin sa kapahamakan. So dito po sa buong Lucas chapter 15, ito po nakababatang anak, ito po yung sumisimbolo dun sa nawalang tupa rin. Parallel din po ito dun sa nawalang pila. At sa ating pong buhay, ito po ang kalagayan ng mga tao na nawala sa piling ng Diyos. At ito naman pong Ama, dun po sa kwento, ang sumisimbolo rin po dito ay ang Diyos Ama. At kita-kita rin po natin dito yung character of God. Ano po yung characteristic of God? Na makikita natin dito sa parable na ito, nakita natin kung gaano siya ka-patient. Hinintay niya talaga na bumalik ang kanyang anak. Nakita natin ang compassion ng Ama. Kita natin kung paano niya tinanggap ulit yung kanyang anak. At tulad ng Diyos Ama, tayo rin po ay kanyang pinatawan at pinanumbalik. Kaya, sino po yung pinakang importante o central figure sa kwento na ito? Yun bang anak na nawala? Ang pinaka-central image po sa parable na ito ay yung puso ng Ama na nagpatawad. At sa dulo po, nakita rin natin kung ano yung reaction ng mas nakatagal ng kapatid. Na ito naman po ay parallel dun sa mga self-righteous people. Dun sa 99 na tupa na hindi kailangan ng pagsasagip. Dun sa 9 na natirang pila na hindi na kailangan hanapin. At ito rin po ay parallel dun sa mga nakikinig sa Panginoong Yesus sa mga oras na ito. Dun po sa mga Pariseo at Eskriba na akala nila na kaya na nilang iligtas sa kanilang sarili sa pagiging mabuting tao. Kaya tingnan po natin kung ano po yung mga nangyari dito sa parable na ito. Verse 11 po, makikita natin dito, sinabi ni Jesus ng isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanan na uubos sa akin at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aaral.
So nakita po natin dito, yung anak na mas nakababatang anak, meron siyang bahagi na nanggaling sa kanyang ama. Tayo po bilang mananampalataya, binigyan rin po tayo ng Diyos ng kaluluwa. Ito yung naging bahagi natin habang tayo po ay nabubuhay. So, sa parable po, kung yung hiningi po ng anak, kung ang ibinigay ng ama ay yung bahagi ng mana dun sa kanyang anak, ang Diyos naman po binigyan tayo ng kaluluwa. Na ito po yung kailangan nating panghawakan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Sabi nga po sa Hebrews 12 verse 9, bukod dito tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin. Yun po yung mga ama sa ating amang lupa, yung tatay natin, biological father, at sila'y ating iginagalang. Hindi pa dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo ay mabuhay. Yung ama na nagbigay sa atin ng kaluluwa. Kaya katumbas po ng mana na pinagkaloob dun sa ating mga anak ay yung kaluluwa na dala-dala natin sa ating buhay. At ano yung ginawa ng anak? Sa verse 13, makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayo lupain. Lumayo siya sa kanyang ama. At tayo po, lahat po tayo, naranasan po natin ito. Kung hindi po tayo mananampalataya, lumayo po tayo sa Diyos. Ito po yung kalagayan natin. Kung hindi pa tayo iniligtas, kung hindi pa tayo tinatawag ng Diyos, malayo tayo sa Kanya. 1 John 5 verse 19, alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ephesians 4 verse 18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, paribasay, nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamamayan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. So wala pong kalagitnaan. Ang kalagayan po natin sa Diyos ay dalawa lang. Nasa Diyos tayo o wala tayo sa Diyos. Hindi natin pwede sabihin na kalagitnaan tayo na medyo malapit naman ako sa Diyos. Hindi po. Dalawa lang po yung katotohanan. Either tayo po ay nasa Kanya or wala tayo sa Kanya. At lahat po tayo ay nagsimulang makasalanan. So lahat po tayo, naranasan natin kung paano yung buhay na malayo sa Kanya. At ito po yung ginawa ng anak sa parable na ito. Lumayo siya sa kanyang ama. At ano po yung sinabi sa John at sa Ephesians? Ang kalagayan ng tao na malayo sa Diyos ay nasa kasamaan. Dahil ang mundo po natin ito ay puno-puno ng kasamaan. At nasa kadiliman. Sabi po sa Efeso 1:18, madilim ang kanilang pangunawa. At napakaraming tao po na hindi kumikilala sa Diyos. May mga tinatawag po tayo ng mga atheist na tahasan po silang hindi naniniwala sa Diyos. So dito po sa kwentong ito, hindi lamang naman po itong mga masasamang tao ang sinisimbolo ng nakababatang anak na ito. Lahat po ito ng mga tao na lumayo sa piling ng Diyos. Na maging tayo po, nung di pa tayo mananampalataya, dumaan tayo sa punto na ito. At ano po yung ginawa nung nakababatang anak sa verse 13, sabi po doon, Lucas chapter 15, doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksay na pamumuhay. So, nilustay niya po yung yaman niya. Yung bahagi na hiningi niya kanina, doon po sa verse 11 and verse 12, yung bahagi na hiningi niya ay nilustay niya sa mga mundong bagay. So ano nga po ito yung sumisimbolo doon sa bahagi na ito? Yung ating kaluluwa. At kung tayo po ay nagpapasasa sa mga makamundong gawain, ano po yung napapahamak? Yung ating kaluluwa. Doon po sa parable, ano po yung napahamak? Yung bahagi niya na hiningi niya sa kanyang ama, naubos. Yun din po ang nangyayari sa ating kaluluwa. Nakukorap.
napupunta sa kasamaan. Ginamit niya ang kanyang buhay sa kamunduhan, nayurakan ang kanyang kaluluwa. Lahat po ng tao, mula pa po sa lahi, mula pa po sa kay Adan, hanggang sa kaapu-apuhan niya sa atin, kung hindi po natin kilala ang Diyos, kung hindi po natin alam yung kanyang awa, at kung tayo po ay namumuhay sa kamunduhan, ang nilulustay po natin ay ang ating kaluluwa. Mula po pagkabata, wala po nabuhay na mabuti, wala po nabuhay ng perpektong buhay. Ang nakagawa lang po niya ay ang Panginoong Hesus. Bata pa lamang tayo, meron tayong minanang kasalanan. At bukod pa po doon, napakarami nating kasalanan laban sa Diyos habang tayo ay tumatanda. Verse 14, nang magugulan niyang lahat, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. So nakaranas po ng tagutom. Doon po yung mga nakababatang anak. So yung po mga taong malalayo sa Diyos ay nakakaranas din po ng pagkagutom. So yung mga taong malalayo sa Diyos, hindi po nakakain yung kanilang kaluluwa. Nagugutom ang kanilang kaluluwa. Lalo-lalo kung hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Nasabi natin, ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Yung mga taong malayo sa Diyos ay parang nasa isang lugar na may sakuna, may salot, may famine, at sila ay nagugutom. At ano po yung katukso sa verse 14? Siya ay nagsimulang mangailangan. Lahat po ng taong nagugutom ay nangangailangan ng pagkain. At lahat po ng kaluluwang makasalanan ay nangangailangan ng kaligtasan. At ito po ang katotohanan. Lahat ng tao wala sa Diyos ay nangangailangan ng Ebanghelyo. So yung mga tao na nagugutom po dito sa parable na ito po yung sumisimbolo ng kawalan ng Diyos. Kaya kailangan nila ang Diyos. Sabi sa verse 14, siya ay nagsimulang mangailangan. So kahit pa paano, nagsisimula na po dito yung nakababatang anak, nagsimula na po siya dito makita na meron siyang pangailangan. At yung mga taong hindi matumutugo ng Ebanghelyo, katotohanan po ito, meron po silang pangailangan. Yung mga nakikinig po ngayong umagang ito, kung hindi pa kayo sumatumutugo sa Ebanghelyo, meron kayong pangailangan. Alam nyo man ito o hindi, meron kayong pangailangan. Hindi porque hindi nyo nararamdaman, hindi porque hindi kayo aware, wala na kayong need. Hindi po lahat ng tao wala sa Diyos ay meron pangailangan. Meron kayong need. Meron kayong kailangan hingin sa Diyos. Meron kayong kailangan tanggapin na ang makapagbibigay lamang ay ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ituloy po natin yung pagbabasa sa verse 15. Ano po yung unang response na itong nakababatang anak? Naisip niyo po ba kaagad na bumalik sa kanyang ama? Kasi pwede ninyo maging response niya. Ay, nakakaranas na ako ng tagutom. Dun sa bahay ng tatay ko laging busog kahit yung mga katulong, laging busog. Makabalik na kaya kaagad. Yung may first response na? Hindi. Verse 15, sabi ko sa verse 15, pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mayayaman sa lupain iyon na nagpapunta sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. So, imbis mo na yung maging unang response niya ay bumalik sa kanyang ama, ang unang response niya ay umasa pa siya sa ibang tao. Napalang tayo din po na minsan sa ating buhay, ang pinakamalaking pag-asa po natin ay hindi natin sa Diyos ibinibigay.
Kung tayo pinaghihirap, umaasa tayo sa mga employer natin na tayo bibigyan ng pera dahil sa ating trabaho. Kung tayo nagkakasakit, kanino tayo umaasa? Sa doktor o dun sa gamot. Kung tayo ay may paghihirap, umaasa tayo dun sa magbibigay sa atin ng kaginawaan. At minsan, ang tingin ng tao sa Diyos ay kapag tayo naging masunurin, bibigyan tayo ng mga pisikal natin pangangailangan. So para lumalabas po dito na ang unang response nung nakababatang anak na ito ay lumapit sa ibang tao imbis na bumalik sa kanya ama. Hindi siya agad humingi ng tulong sa tatay niya. Lumapit pa siya sa kapwa-tao. So iniasa niya pa yung kanyang buhay sa ibang tao. Meron siyang mas magandang opsyon kung babalik lang siya sa kanyang ama. Na ganito rin po tayo noon nung di pa tayo wala ng palataya. Yung buhay natin, inaakasa natin sa ibang tao. Lalo-lalo na yung mga walang sariling trabaho, umaasa tayo sa mga mahal natin sa buhay. Bagamat ang Diyos rin po nagbibigay sa atin ng mga loved ones natin na nagpo-provide sa atin, ultimately, ang pag-asa dapat lagi natin ay nasa Diyos. Verse 16 to 17, siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan at kinakain ng mga baboy at walang sino mong nagbibigay sa kanya ng anuman. Verse 17, subalit nang siya'y matakuhan ay sinabi niya, ilan sa mga paglingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabas na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Ito na po yung unang spark ng pag-asa sa kanyang buhay. Siya po ay natauhan. Bakit po siya natauhan? Kasi nagkaroon siya ng pangangailangan. Kung hindi naman po naubos yung pera niya, hindi siya matatauhan eh. Kailangan pang maubos yung kanyang pera na nagkaroon po, naging sani ng kanyang pangangailangan, tsaka lang siya natauhan. Tsaka lang nanumbalik ang kanyang katinuan. At kailangan din po natin ito ng maayos na pag-iisip upang maintindihan natin ang mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos. Importante po ito na magkaroon tayo ng sound mind. Ikalawang Timoteo 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan, kundi ng Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. So kung tayo po bibigyan ng Diyos, magkakaroon po tayo ng wisdom. At dahil siya natauhan, verse 18, nagkaroon na po siya ng action. Sa verse 18, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa inyo. So nagkaroon po siya ng pagbabagong isip. Dahil nagkaroon po siya ng katinuan, natauhan siya. Nagkaroon siya ng kagustuhan na bumalik sa kanyang ama. Ang ibig sabihin po ba nito, yung anak po, yung gumawa ng paraan, yung anak po ang nagdesisyon na siya ay bumalik sa kanyang ama, na kung susundan po natin yung ating analogy, ibig sabihin ba, tayo ang nakaisip, tayo ang nagdesisyon kung bakit tayo naligtas? Kung babalikan po natin yung unang dalawang parable, hindi po. Dito po, kaya siya natauhan. Tayo po, kaya natin naiintindihan na kailangan natin ng tagapagligtas. Biyaya din po ito ng Diyos. Kung hindi po tayo pinayayaan ng Diyos, hindi natin malalaman sa ating buhay na ang ating pag-asa ng Ebanghelyo. Hindi po ibig sabihin ng verse 18 na tayo po yung nagdesisyon by ourselves, na tayo po yung nagdesisyon na bumalik sa Diyos Ama. Hindi po. Maging yung action natin ng pagkalikod sa kasalanan at pagbalik sa presensya ng Diyos, biyaya din po sa atin ng Diyos Ama. Hindi
naman natin ito magagawa kung hindi tayo pinihiyaan. Kaya itong verse 18, hindi po ito pruweba na may ambag tayo sa kaligtasan natin. Another supporting statement po ito na pinihiyaan lang tayo ng Diyos, ng karunungan, kaya natin naiintindihan ang kanyang ebanghelyo. Verse 18, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo, ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. So parang dito, sa verse 18, verse 19, babalik siya sa kanyang ama bilang isang lingkod. So anong gagawin niya kung sa bahay ng kanyang ama? Magiging utusan na lang siya. Kasi kahit yung pagiging utusan, sabi niya nga po, yung mga katulong sa bahay nila, hindi nagugutom. Laging mas nabubusog pa. Ngunit sa kabilang banda, medyo nagiging legalistic siya sa puntong ito, na parang kailangan niyang pagtrabahuhan para siya makabalik sa kanyang ama. Na minsan, siguro pumasok din po ito sa utak natin na para tanggapin tayo ng Diyos, kailangan natin maging mabuting tao. Kailangan natin laging pumunta sa church. Kailangan natin laging manalangin. Kailangan natin laging magbasa ng Biblia. Na ito po ay yung tinatawag na pagiging legalistic, na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yung nakababatang anak, parang ito po yung nakikita niyang paraan para hindi na siya magutom. Babalik siya sa kanyang ama, pero this time bilang isang katulong utusan. So ibig sabihin, para siya yung makakain, para siya makabalik sa bahay ng kanyang ama, kailangan niyang may gawin, nakapalit. Yun po ba kailangan natin para tayo maligtas? May kapalit po bang hinihingi ang Diyos? Wala nga po eh. Busa po tayo tinawag. At ang nagbayad pa sa ating kasalanan ay ang Panginoong Jesus. Ngunit sa puntong ito, inakala ng anak na ito na kailangan niyang may gawin. Nakikita po ba natin yung image? Parang kailangan niyang mag-effort para tanggapin ulit siya ng kanyang tatay. Yung kailangan magtrabaho na siya para tanggapin ulit siya dun sa kanyang sariling bahay. Na makikita po natin later on na kinailangan niya itong gawin ito, sabi ng kanyang tatay, hindi po. Walang hinihingi kapalit yung tatay niya. Tinanggap siya ulit ng buo-buo. Parang tayo po, nung iniligtas po tayo, wala naman pong hinihingi kapalit sa atin. Yun po ba ang paggawa natin ng mabuti? Yun yung magliligtas sa atin? Yung palagi maging aktibo natin sa mga gawain ng church? Yun ba yung magliligtas sa atin? Hindi po. Tinanggap tayo ng buo-buo sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Ano po yung lagi natin binabagit? Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Katulad po na itong nakababatang anak, hindi niya po kailangan magtrabaho bilang katulong para tanggapin ulit siya ng kanyang tatay. So napakaganda po ng paralel nung buhay na itong halibubang anak sa buhay natin bilang mananampalataya. And verse 20, sabi po doon, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Nagkaroon po siya ng pagkilos. At tayo po, nung nagmananampalataya na, nagkaroon din po tayo ng pagtindig at pagkilos. Yun po ay bunga ng ating kaligtasan. Nagpabautismo tayo ay sumabi sa iglesia, tayo naging ilaw at asin ng sanlibutan. Hindi po para tayo maligtas, dahil yun po ang response natin sa kaligtasan. Katulad po ng anak na ito, siya po ay tumindig at pumunta sa kanyang ama. At yun po yung naging aksyon nung halibubang anak na napagandang paralel po nito sa ating buhay. Mula nung hindi pa tayo iniligtas hanggang sa biniyayaan tayo ng Diyos ng kaligtasan.
hanggang sa tayo ay tumindig na. At pinakita na natin ang bunga ng kanyang kaligtasan. Nalaki nga po natin ito every prayer meeting na tayo po maging magandang testimony. Tayo po bilang mananampalataya at tayo bilang iglesia. Ito na po, may matuwa sa mga po. Tingnan naman po natin yung naging response ng kanyang ama. Napakaganda naman po yung naging response ng kanyang ama nung siya bumalik. So sa verse 20 po, siya tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. So nasa malayo pa lang, natanaw na siya. Ibig sabihin, araw-araw sigurong tinatanaw. Araw-araw sigurong nakatingin yung tatay niya sa malayo at ina-expect niya o inaasahan niya na bumalik yung kanyang ama. Kasi kung hindi naman niya hinahanap, ano po sa siguro yung na mangyayari? Maririnig na lang niya kumakatok sa pinto. Pero hindi po. Natanaw ng ama na nasa malayo pa lang siya. Ibig sabihin, hinahanap talaga siya ng kanyang tatay. Actively. No, maya-maya, minuto, araw-araw. Tinatanaw talaga siya sa malayo. So, kung ito po yung image na ginagawa ng Diyos para sa atin, ay magdudulot po sa atin ito ng malaking kagalakan. Kasi kahit kung makasalanan pa pala tayo, hinahanap tayo ng Diyos Ama. Para katulad po ng unang dalawang parabol, yung pastol, actively hinahanap niya kanyang tupa. Yung babae, hinahanap niya nawawala ng pila. At dito po sa parabol na ito, yung ama, actively niyang hinahanap yung kanyang anak. At ito'y awang-awa sa kanya. Kita-kita po natin dito yung awa ng Diyos sa atin. Ano ba yung sabi sa Efeso 2 verse 4? Ngunit ang Diyos, palibasay, mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang Diyos naman po ay isang Diyos ng kaawaan. Kaya nag-provide siya ng paraan para tayo ay maligtas. At yung mga actions na ginawa po ng Ama ay sobrang napakaganda. Tumakbo, niyakap at hinagkan siya. Kita-kita po natin kung paano yung pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Verse 21, sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Ngunit ano yung naging tugon ng Ama? Sinabihan ng Ama yung kanyang mga alipin na dalan siya ng magandang kasuotan, ng singsing, ng mayas, ng sandalyas, ng sapin sa paa. So binihisan kaagad siya. Na yun din pong image kapag tayo ay hinihiligtas ng Diyos. At bilang uling punto po, meron pong isa pang anak, yung mamang ito, yung nakatatandang anak. Last passage po natin, basahin natin, verse 11-13. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay at siya dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tuktugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga anak niya, tinanong kung ano yung mahulugan ito. Sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama, ang pinatabang buya, dahil sa siya'y tinanggap niyong ligtas at malusog. Subalit nagalit siya, kaya pumasok, lumabas ang kanyang ama at siyang pinag-iusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo, at kailan may hindi ako sumaway sa iyong utos. Gayon man ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, na lumustay ng iyong kabuhayan sa magsamang babae, ay ipinagpatay mo pa siya ng pinagabang buya. So nasa bukid po yung pangalan ng anak, at narinig niya po na nagkakaroon ng kasiyahan sa kanilang bahay. At nalaman niya
na bumalik na yung kanyang nakababatang kapatid. At ano po yung naging response noong nakababatang kapatid? Natuwa rin po ba siya katulad ng ama na bumalik na yung kapatid niya? Hindi po. Isinumbat niya yung kanyang mga mabubuting gawa. Isinumbat niya sa kanyang ama yung pagiging masunurin niya sa kanyang utos. So, sino po yung sinisimulan na itong nakatatandang anak na ito? Ito po yung mga tao akala nila na ang kaligtasan din sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa utos ng Diyos. Doon po sa dalawang talinaga, ito pong nakatatandang anak, parang siya po yung isa sa mga siyang na tupa na hindi kailangan ng paghahanap o siyang napila na hindi kailangan hanapin. So nagkaroon po siya ng self-righteousness. Na nawa po ay hindi po natin ito makita sa ating buhay. Na tayo po ay kailangan natin isumbat sa Diyos yung pagiging masunurin natin o yung pagiging matuwid natin sa kanyang harapan o sa pagiging masipag natin sa kanyang gawain. Huwag naman po sana. Ay paano po tinapos si Lucas chapter 15 sa pagkatapos po natin? Last 2 verses, sabi po ng ama sa kanya nakatatandang anak, verse 31. Sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mo ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. So, pinaliwanagan ng ama itong self-righteous na anak niya na ito. At doon po natapos yung kwento. Unlike po dun sa unang dalawang talinaga, yung ending po nito ay masasabi po natin na open-ended ending. Na hindi natin alam kung yung ultimately nangyari dun sa nakatatandang anak. Maaari natin sabihin na hindi niya sa kayunan yung paliwanag ng ama at patuloy siya na maging self-righteous. O maaari maliwanagan yung kanyang utak, mawala yung pagiging self-righteous niya at nakita niya yung kahalagahan ng kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid. At ano po yung nangyayari nung bumalik yung anak na mas nakababata, nagkaroon ng kasiyahan. Sa pangatlong beses po sa tatlong talinaga na ito, lagi pong binabanggit na mayroong kasiyahan sa tuwing mayroong taong nakikita, iniligtas ang Diyos. Kaya yun po nawadagan maging response din natin sa tuwing may mananampalataya at kaluluwa na iniligtas ang Diyos. Saan po ba natin nakikita ang ating sarili sa mga panahon na ito? Doon po sa nakatatandang kapatid. Ngayon po ba ay iniligtas na tayo at muli na tayong nakabalik sa tahanan ng ating ama? Kung oo, ay purihin natin ang Diyos. Dahil muli niya tayong tinanggap. Sa mga hindi pa mananampalataya, sa umagang ito, sa mga hindi pa mananampalataya sa umagang ito, ang kalagayan pa po natin ngayon, ang kalagayan niyo pa rin ay nandun sa malayong lugar na nakararanas ng tagtulog. Kaya't nawa po ay naging paalala sa atin yung tatlong parable na ito. Maging paalala sa atin ito na dakilang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At sa mga hindi pa mananampalataya sa umagang ito, ay ito na po yung paanyaya ng Diyos sa inyo. Nawa po ay sa lalong madaling panahon ay tanggapin mo na nawa ang kaligtasan na inaalok. Dahil ang dakilang pastol ay naghahanap pa rin ng kanya nawawalang tupa. Yung babae nawawalan ng pilak ay nagsisindi pa rin ng ilawan para mahanap yung nawawalang pilak. At yung ama na may nawawalang anak ay araw-araw na
nakatanaw pa rin sa malayo, inaabangan yung pagbabalik ng kanyang mga nawawalang anak. Manalangin po tayo sa pagtatapos. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami po yung muling nakapag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa pagbubulay-bulay namin sa inyong tatlong talinhaga na ipinangaral ng Panginoong Yesus mula sa Lucas chapter 15. Nawa po, Panginoon, sa mga mananampalataya na po na inyong iniligtas, maging paalala po sa amin ito na dakila ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus, na wala po kaming ambag sa aming kaligtasan, at kayo pa po ang gumawa ng paraan upang kami magkaroon ng kaparaanan ng kaligtasan. At sa mga kasama po namin ngayong umagang ito na hindi pa mananampalataya, maging instrumento po nawa itong tatlong talinhaga na ito upang makita nila ang kahalagahan sa pagtanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Nawa po, Panginoon, ay naging malaking paalala po sa aming lahat ang tatlong talinhaga na ito mula sa Lucas chapter 15. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na inyong pinatulog sa amin. Nawa po ay kayong patuloy pa na manguna sa aming gawain hanggang sa aming panghapon na panambahan mamayang hapon at sa aming Lord's Supper mamayang hapon. Nawa po ay kayo po ang aming patuloy na masamba sa Spirit at katotohanan. Kayo po ang patuloy makapurihan namin sa buong maghapon na ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.